Si Yasuri Shichiko ay itinuturing na pinakamalakas na swordsman na nabubuhay, ngunit kabalintunaan, hindi pa siya nakahawak ng espada sa kanyang buhay. Tila, ginugol niya ang kanyang buong buhay sa isang liblib na isla kasama ang kanyang kapatid na babae, si Nakama. Ang kanilang ama, si Muchoki, ay lumikha ng isang napaka-natatangi at makapangyarihang estilo ng espada na hindi gumagamit ng mga espada. Kaya, bago nasawi si Muchoki, tiniyak niya na itinuro niya ito kay Yasuri, na naging dahilan upang ang kanyang katawan lamang ay naging sandata ng malawakang pagkawasak. Isang araw, nagtakda si Yasuri na kumuha ng tubig, ngunit sa kanyang pagpunta doon, nakasalubong niya ang isang strategist na nagngangalang Kogami. Pumunta siya sa isla upang hanapin ang ama ni Yasuri para sa isang misyon. Sa sandaling matuklasan niya na siya ay nasawi na, sinabi niya kay Yasuri na kailangan niyang gampanan ang responsibilidad dahil siya na ngayon ang pinuno ng pamilyang Shichiko, at siya rin ang ikapitong master ng Kayatoryo. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanilang bahay at ipinaalam kay Yasuri ang isang mahuhusay na panday na kilala bilang Shakizaki, na gumawa ng 1,000 espada, na may 12 lamang na may kahangahangang lakas, habang ang natitirang 988 ay ginawa para lamang sa pagsasanay. Dahil sa napakalaking kapangyarihan ng mga espada, ang shogun ng Katanagatari, na kilala bilang Shogun Kiyo, ay nagpadala ng ilan sa kanyang mga hukbo upang tipunin ang mga espadang ito, ngunit lahat sila ay nabura sa isang pag-atake. Si Kogami ay inatasan ng utos sa pagkolekta ng huling 12 espada na ginawa ng maalamat na Shakizaki. Siya ay pinadala kay Yasuri ng shogun bilang kanyang strategist upang gabayan siya sa kanyang landas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nakama ang ilang kanay na inilulunsad sa kanilang direksyon, kaya nagmamadali siyang itulak sila mula sa panganib. Naiinis ngayon si Yasuri sa katotohanan na ang tahanan ng kanyang ama ay sinalakay lamang. Nagsimula siyang kumilos at humarap sa ninja na sumalakay sa kanila. Ang ninja na ito, na pinangalan ng Manua, ay nagtataglay din ng isa sa 12 natatanging espada, na kilala bilang Zakuto Yoroi, na nagtitiwala sa kanya na madali niyang matatalo si Yasuri. Kinuha ni Manua ang espada mula sa kanyang bibig at nagsimulang umatake, ngunit ginamit ni Yasuri ang kanyang estilo ng espadang Kayatoryo para makaiwas sa pag-atake. Sinubukan pa niyang hatiin ang espada sa kalahati ngunit nabigo ito dahil masyadong malakas ang espada. Dumating si Kogami sa isang walang kabuluhang paraan upang bigyan ng babala si Yasuri na huwag magdulot ng anumang pinsala sa armas, dahil ito ay masyadong mahalaga. Narinig ito ni Manua at ibinalik ang espada, na nagpapahiwatig na hindi pa siya handa para sa isang seryosong laban. Pagkatapos nito, nagdudulot siya ng distraction sa pamamagitan ng paglulunsad ng ilang kanay kay Yasuri habang nakalayo siya kasama si Kogami, na kasalukuyang walang malay. Pagkalipas ng ilang minuto, itinali niya siya sa isang puno ngunit wala siyang planong tapusin siya. Sa halip, gusto niyang tapusin si Yasuri, kaya nag-shapeshift siya para itugma ang katawan ni Kogami para gayahin siya nito. Habang si Yasuri ay abala sa paghahanap para kay Kogami, si Manua ay nagpanggap na siya at tumakbo palabas sa pagkabalisa patungo sa kanya. Nakapagtataka na sinipa siya ni Yasuri ng diretso sa tiyan, dahilan para malaglag ang kanyang espada mula sa kanyang bibig. Tila, hindi alam ni Yasuri na si Manua ay nakabalat kayo, kaya inaatake na lamang niya ito bilang isang pagkilos ng kanyang reflexes. Ngayong nahayag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sinimulan ni Manua na ipaalam kay Yasuri ang backstory at tunay na motibo ni Kogami. Sa puntong ito ng kwento, nalaman natin na si Kogami ay anak ng pinuno ng huling rebelyon, na kilala bilang Hilde Takaheto, na pinaslang ng ama ni Yasuri ilang taon na ang nakararaan. Mula noong araw na iyon, naglalayon siya ng kapangyarihan upang maipaghiganti niya ang pagkasawi ng kanyang pamilya. Si Kogami ay naging desperado upang kunin ang mga espada na siya ay dumating upang humingi ng tulong sa anak ng kanyang kaaway. Pagkatapos nito, kinuha ni Manua ang anyo ni Yasuri at hinamon siya sa isang huling tunggalian. Gayunpaman, dahil ang mga tao ng Kayatoryo ay hindi magaling na swordsman, hindi mahawakan ng maayos ni Manua ang kanyang espada, kaya madaling natalo siya ni Yasuri. Pagkatapos ay kinalag niya si Kogami mula sa puno, na nagulat nang makita siya dahil naniniwala siya na matatalo siya ni Manua. Kasunod nito, si Yasuri ay may isang matangkad na ngiti sa kanyang mukha, habang sinasabi niya kay Kogami na siya ay sumang-ayon na tulungan siyang tipunin ang 12 espada, hindi dahil sa pakinabang ng pera, ngunit dahil lamang sa siya ay umibig sa kanya.
Matapos malaman ni Nakama ang escapade ni Yasuri, iniwan niya ang kanyang kapatid na babae sa isla at tumulak sa isang bangka kasama si Kogami, na may layuning makuha ang iba pang 11 espada. Ilang sandali pa, dumating sila sa isang malaking lungsod, at habang nandoon sila, nahihirapan si Yasuri na alalahanin ang mukha ni Kogami, dahil matagal na siyang na-isolate. Kaya, pagkatapos nilang pareho na magpalit ng damit, si Kogami ay pinapaamoy at pinalapit si Yasuri sa kanyang katawan, para maalala niya ang kanyang amoy. Sa panahong ito, ipinaalam niya sa kanya na ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Anabi, kung saan makukuha nila ang Zanto na Makura, na napakatalim na maaari nitong maputol ang pinakamalakas na espada. Ang pangunahing dahilan ni Kogami sa pagpili na makamit muna ang Zanto ay dahil ang kanilang kalaban ay isang swordsman na tinatawag na Oniri. Kaya naman, kinabukasan, naglakad sila ni Yasuri sa abandonadong disyerto, para makarating sila sa kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon. Sa panahong ito, nais ni Kogami na idokumento ang pinakamaraming sandali ng kanilang paglalakbay at balang araw ay may publish ito bilang isang libro. Sa paghusga mula sa labanan ni Yasuri kay Manuwa, napagtanto niya na siya ay may mahinang personalidad. Kaya, iminumungkahi niya na gumamit siya ng catchphrase para maging mas kawili-wili para sa kanyang libro. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad hanggang sa madapa si Kogami sa isang bangkay na katawan, dahilan para matamba ito sa lupa. Kasabay nito, ang isang higanteng kastilyo ay nagpapakita mula sa manipis na hangin, ngunit sa katotohanan, ito ay natatakpan lamang ng mirage sa hangin, ibig sabihin ay hindi mo ito makikita maliban kung malapit ka. Tila, ang bangkay na ito na nagpadapa kay Kogami ay kabilang sa isa sa 12 pinuno ng Mano Corps, na kilala bilang Sure Akagi. Dahil ang 12 pinuno ng Mano Corps ay kasalukuyang nasa karera upang makuha ang lahat ng 12 espada na ginawa ni Yasuriki, ipinapalagay ni Kogami na nalaman ni Sure Akagi na nakuha ni Oniri ang espadang Zanto, kaya napaslang siya sa pagtatangkang kunin ito mula sa kanya. Narinig ito ni Yasuri at medyo kinabahan dahil ang ibig sabihin nito ay napakalakas ng kanyang kalaban, ngunit sa halip ay nasasabik si Kogami dahil sa wakas ay makakakuha sila ng magandang material para sa kanyang libro. Pagkatapos nito, pareho silang pumunta sa kastilyo upang makita si Oniri na nakaupo mag-isa sa isang madilim na silid. Ayaw ni Kogami na ito ay maging isang pagalit na pakikipag-ugnayan, kaya nagsimula siya sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa kanya upang ipagpalit ang Zanto Sword sa anumang nais niya. Sa paghusga sa mukha ni Oniri, tila hindi siya natinag sa alok ni Kogami. Kaya, pagkatapos ng kaunti pang pag-uusap, hinihimok niya itong lumapit sa silid, nang sa gayon ay nasa loob siya upang tapusin siya gamit ang kanyang espada. Pagkatapos sa isang segundo na hinawakan niya ang kanyang espada, naramdaman ni Yasuri ang panganib, kaya sinipa niya ito palabas ng pintuan. Bumagsak si Kogami sa sahig at napansin niyang nasira ang tuktok na layer ng kanyang kamiseta, ibig sabihin ay napakabilis ni Oniri na hindi man lang nila nakitang gumalaw siya. Kasabay nito, humanga si Oniri sa kakayahan ni Yasuri dahil ito ang unang pagkakataon na ang isa sa kanyang mga atake ay naiwasan. Masasabi ni Oniri na nagsisimula ng maging kumpiyansa si Yasuri dahil nagawa niyang harangan ang kanyang pag-atake. Upang gawing malinaw ang mga bagay, ipinaalam ni Oniri kay Yasuri na ang tunay na bilis ng kanyang espada ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ng liwanag. Sinabihan ni Yasuri si Oniri na tumigil muna dahil may gusto siyang kumpirmahin, kaya isinara niya ang pinto habang sinasabi sa kanya na makikita nila siya sa susunod na mga minuto. Pumunta silang dalawa at umupo sa labas, kung saan ipinaliwanag ni Yasuri na wala siyang anumang dahilan para lumabas dito ngunit gusto lang niyang makita kung papayagan silang umalis ni Oniri. Hinatake si Kogami sa sandaling tumawid siya sa hangganan papasok sa silid. Kaya, sa pagtingin sa iba pang paraan, napagpasyahan niya na hindi sila sasalakayin ni Oniri hanggat pumasok sila sa silid. Ang pagpasok sa silid na iyon ay itinuturing na ngayong isang dead zone, kaya alam nila na ang tanging solusyon ay para sa kanila na makahanap ng isang paraan upang mailabas siya sa silid. Samantala, iniisip pa rin ni Oniri ang tungkol kay Yasuri at ang katotohanan na siya ay isang inapo ng pamilya Katori. Naniniwala siya na ang estilo ng kanilang espada ay hindi tugma para sa kanya, kaya naniniwala siyang magiging madaling target para sa kanya si Yasuri. Maya-maya, binuksan niya muli ang pinto at ipinaalam kay Oniri na nakaisip na siya ng kontra sa kanyang pag-atake ng espada. Pagkatapos sabihin ito, bumaba siya at nag-post ng runner, na ikinalito ni Kogami dahil sa tingin niya ay ginagawang halata ang direksyon ng kanyang pag-atake.
Nakikita rin ni Oniri ang halatang post na ito, at ngayon ay sigurado na si Yasuri ay hindi isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, dumiretso si Yasuri sa kwarto. Kaya, hinugot ni Oniri ang kanyang espada sa pag-asa ng isang madaling panalo, ngunit, nakakagulat, iniiwasan ni Yasuri ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay sinundan ito sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya sa mukha. Nakita ito ni Kogami at nagsimulang matuwa dahil sa tingin niya ay napaslang si Oniri. Sa normal na batayan, ang pag-ataking iyon ay nilayon upang tapusin si Oniri, ngunit sinadyang pigilan ni Yasuri ang kanyang lakas, kaya ang pag-ataking iyon ay hindi nauwi sa pagpaslang sa kanya ngunit sa halip ay nasaktan lamang siya. Si Oniri ay humanga sa katotohanan na siya ay nakatama ng isang atake sa kanya. Upang tapusin ang mga bagay ng mabilis, bumangon siya mula sa lupa at nagpa siya na gamitin ang lahat ng kanyang enerhiya, na magiging sanhi ng paggalaw ng kanyang talem sa bilis ng liwanag. Sa una, ginagamit ni Oniri ang kanyang 5 lives technique na naglulunsad ng 5 magkakaibang pag-atake sa parehong oras. Kaya, hindi mahalaga kung si Yasuri ay bumagal or bumilis habang umaatake sa kanya. Bukod pa riyan, ginagamit din niya ang kanyang talem upang maputol ang kanyang kaliwang braso, dahilan upang dumaloy ang kanyang dugo sa kaluban at ipasok ang espada. Dahil doon, mayroon na ngayong friction sa pagitan ng kaluban at ng espada, sa makatuwid ay maaabot niya ang bilis ng liwanag. Dahil sabay-sabay na umaagos ang maraming dugo mula sa kanyang braso, iminumungkahi ni Kogami na siya at si Yasuri ay gumawa ng isang tactical na pag-urong at hintayin na lamang na masawi si Oniri. Ngunit nais ni Yasuri na labanan siya dahil pakiramdam niya ang isang tunay na labanan ay magiging isang mas kasiya siyang tagumpay para sa kanya. Sa susunod na sandali, sumugod si Yasuri sa silid at matagumpay na naiwasan ang 10 beses na pag-atake ni Oniri, sa pamamagitan ng pagtalon pabalik at pagsipa sa mukha ni Kogami. Pagkatapos ay tumalon siya sa kisame para maghatid ng malinis na overhead kick dahil alam niyang hindi mabubunot ni Oniri ang kanyang espada mula sa itaas. Sa pagkapanalo ni Yasuri, ang Zanto Sword ay nakolekta ni Kogami, naasor pa rin kay Yasuri dahil sa pagsipa nito sa mukha noong labanan. 3 buwan sa kanilang paglalakbay upang tipunin ang lahat ng mga espada, dumating sila sa rehiyon ng Azumo upang makuha ang susunod na espada, na kung saan ay ang Sento Shuru. Naglalakad sila hanggang sa makarating sa isang libong step na hagdanan na sa tingin ni Kogami ay nakakapagod akyatin. Kaya, pinabuhat niya si Yasuri hanggang sa tuktok. Pagdating doon, nakita nila ang pinuno ng shrine na kilala bilang Sagami, na may banta sa kanyang mukha. Dinala niya sila sa templo, at hindi makapaniwala si Yasuri na siya talaga ang pinuno ng shrine dahil ang pinuno ng templo ay sabi-sabi na isang dating bandido. Ngunit hindi ganoon ang tingin niya kay Sagami. Kaya, para maging malinaw ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag ni Sagami sa kanya na huminto siya sa pagiging bandido mahigit 7 taon na ang nakalilipas, at nagpatibay din siya ng isang bagong pamumuhay mula noong siya ay naging pinuno ng shrine. Sa kabila ng lahat ng formalidad, hiniling ni Kogami na kausapin si Sagami ng pribado habang sinasabi niya kay Yasuri na hintayin siya sa labas. Ngayon, habang lumilipat sila sa kabilang silid, pareho silang nagbabahagi ng isang bote ng sake, habang si Kogami ay dumiretso sa punto at sinabi kay Sagami na pumunta siya rito upang kunin ang Sento Shuru Sword upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng publiko. Nag-usap sila saglit, at nagulat si Sagami nang marinig na nakuha ni Kogami ang dalawa sa perpektong talem ni Yasuriki dahil ito ay isang bagay na hindi nagawa ni General Q. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Kogami na ang lalaki na kasama niya ay ang pinuno ng 7th Generation Kuru, na interesante kay Sagami. Kaya, ipinaalam din niya kay Kogami na kabilang siya sa angkan ng Sento. Ang mga pahayag na ito ay nagpasimulang magtaka si Sagami kung sino talaga ang mananalo kung makakalaban niya si Yasuri. Higit pa rito, dahil alam ni Kogami na ang lungsod ng Yamo ni Sagami ay naging isang tiwangwang na kaparangan, nag-aalok siya na ang Yamo at pati na rin ang Sanso Shrine ay mabigyan ng wastong pangangalaga ng shogun. Magagawa lamang ito kung ibibigay ni Sagami ang espadang Shuru sa kanya. Kinikilala ni Sagami na ito ay isang magandang alok. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kay Kogami na ibibigay lang niya ang espada kung susundin niya ang ilang kondisyon niya. Nang maglaon ng gabing iyon, ipinaalam ni Kogami kay Yasuri na handa lamang ibigay ni Sagami ang Shuru kung mahahanap ni Kogami ang unang talem ng Sento Shuru, na magiging mahirap dahil nangangahulugan ito na kailangan niyang tumingin sa 1,000 magkakaparehong espada nang walang tulong ni Yasuri.
Ang pangalawang kondisyon ay kailangang talunin siya ni Yasuri sa one-on-one na labanan. Kaya, kung tapos na ang lahat ng iyon, malaya silang kunin ang perpektong Shuru Blade. Sa susunod na umaga, itinakda ni Kogami na siyasatin ang mga espada para sa orihinal, kaya sinabihan niya si Yasuri na manatili sa bahay para hindi siya magdulot ng anumang gulo. Nang maglaon sa araw na iyon, si Kogami ay abala sa pagsisikap na kilalanin ang mga espada, at pagkatapos ay bigla na lamang, siya ay inatake ng isa sa mga dalaga na may espada. Ngunit bago pa man siya matamaan, humarang si Sogami sa kanyang harapan at hinaranggan ito. Pagkatapos nito, napaiyak ang dalaga dahil pinagsisisihan niya ngayon ang kanyang ginawa. Sa gabi, isa pa sa 12 leader ng Mano Corps ang sumakay sa isang bangka, at dumiretso sa Samo Shrine dahil nakatanggap siya ng impormasyon na dalawa sa mga perpektong Yasuriki sword ay naruroon. Habang nakaupo si Yasuri sa labas, lumakad si Sogami para imbitahan siya sa loob para makipag-inuman sa kanya. Habang nag-uusap sila, sinisikap ni Sogami na hikayatin si Yasuri na huwag tulungan si Kogami na kunin ang Santui Sword, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng malungkot na backstories ng maliliit na maiden sa shrine. Gayunpaman, walang pakialam si Yasuri sa mga tao ng shrine bagkos ay inaalala lamang niya kung ano ang sinasabi sa kanya ni Kogami na gawin, na makuha ang lahat ng mga espada, kabilang ang Santui. Ang pag-uusap ay lumipat sa paksa ng kasawian, kung saan binanggit ni Sogami na nakapaslang siya ng hindi bababa sa 43 katao bago siya naging pinuno ng shrine, samantalang ipinahayag na si Yasuri ay nakapaslang lamang ng 3 tao, kabilang ang kanyang ama. Pagkatapos, bigla-bigla, lumabas sa gate ang Mano Corps guy na kilala bilang Hanzo, at sinabihan sina Yasuri at Sogami na pumunta lang siya dito para kunin ang 2 Yasuriki crafted swords na taglay nila. Nananatiling kumpiyansa si Hanzo na ang kanyang chain sword style lamang ay sapat na upang talunin silang dalawa, kaya't siya ay nagbibigay ng isang mapagmataas na tawa bawat ilang segundo. Sinubukan ni Yasuri na labanan si Hanzo, ngunit tumakbo si Sogami at sinabi sa kanya na haharapin niya ito. Pagkatapos ay pinaslang niya si Hanzo gamit ang isang hiwa ng kanyang espada, na nagpahanga kay Yasuri. Kinabukasan sa tanghali, malapit nang magkaroon ng face-off sina Sogami at Yasuri, na magdedetermina kung babalik sila na may dalang Santui sword or hindi. Di nagtagal, nagsimula ang labanan, at kakaibang nagsimulang tumakbo si Sogami palayo kay Yasuri, na humantong sa kanya sa isang kagubatan na puno ng ilang mga espada. Ito ang estilo ng kanyang Santui sword sa pagganap. Pakiramdam niya ay natrap na niya ito, kaya may tiwala siyang nanalo siya sa laban. Sa halip na gawin pa ang mga bagay, hiniling niya kay Yasuri na aminin ang kanyang pagkatalo. Ngunit sa sandaling iyon, nagawa niyang tumakbo palabas ng kagubatan nang medyo na-distract si Sogami, na humantong sa kanila pabalik sa shrine kung saan maaari na silang lumaban ng patas. Alam ni Sogami na siya ay nagkamali, ngunit mayroon pa siyang isa pang trick sa kanyang manggas. Nagukay siya sa lupa at kinuha ang orihinal na espada ng Santui at ginamit ito para labanan si Yasuri. Ang kapalaran ng laban ay mabilis na napagpasyahan habang ginagamit ni Yasuri ang kanyang palad upang hampasin ang kanyang puso, na nauwi sa pagpaslang sa kanya. Kaya, nang malutas ito, nakuha ng dynamic na duo na ito ang Santui Blade, na naiwan ang Shampa. Pagkalipas ng 1 buwan, nalaman ni Kogami kung sino ang may hawak ng susunod na talem ni Yasuriki, na kilala bilang Hakuto Hari. Kilala si Sabio na siyang may hawak ng espada, ngunit bukod doon, kilala siya bilang pinakamalakas na swordsman sa buong Japan. Pinadalhan sila ni Sabio ng liham na hinahamon si Yasuri sa isang tunggalian, upang matukoy kung uuwi siya dala ang kanyang espada or hindi. Narinig ni Yasuri ang nilalaman ng liham at nakitang kakaiba ito dahil kilala si Sabio na isang napakaluma at tuwid na lalaki, ngunit pinili pa rin niyang ipagkanulo siya at ang shogun dati dahil lang sa gusto niya ang kapangyarihan ng espada. Nakita ni Kogami kung saan patungo ang punto ni Yasuri, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na hindi ganoon katakataka kung isasaalang-alang ang katotohanan na siya ay hinawakan ng lason ng Yasuriki sword. Si Sabio ay isang tao na nawala ang karamihan sa kanyang sangkatauhan matapos ang labis na pag-ukol ng kanyang sarili sa swordsmanship. Bagamat sulit para sa kanya ang debosyon na iyon dahil kilalang-kilala siya sa kakayahang hatiin ang mga ito ng malinis sa kalahati, noong una, gusto ni Kogami na kanselahin ang away nila ni Yasuri dahil natakot siya na si Yasuri ay hindi match para sa kanya. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon ni Sabio at hayaang harapin siya ni Yasuri.
Samantala, tatlong iba pang pinuno ng Manocor ang makikitang patungo sa home island ni Yasuri dahil ang kanilang layunin ngayon ay talunin siya at kunin ang mga espada. Pagdating sa isla, agad nilang naalala na si Yasuri ay may isang nakatatandang kapatid na babae na naiwan niya sa isla, kaya naisip nila na pinakamahusay na kunin siya bilang kanilang bihag para ailapit si Yasuri sa kanila. Si Kamoki, na siyang pinuno ng pangkat na ito, ay nagpasya na siya ang dudukat kay Nakama. Naniniwala siya na magiging madaling gawain ito dahil hindi niya iniisip na sumailalim ito sa anumang pagsasanay. Gayunpaman, hindi rin niya gustong maging masyadong mapagmataas dahil mayroon pa rin itong dugong Kotoryo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bago siya umalis, iniiwan niya ang kanyang pulang kristal bilang babala sa iba kung sakaling may mangyari. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya si Nakama na namumulot ng mga halamang gamot. Sa paghusga sa inosenteng hitsura nito sa kanyang mukha, sa tingin niya sa kanya ay isang madaling pantirya, kaya sumugod siya sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, madaling sinasalungat ni Nakama ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Maya-maya, nagising si Kamoki na nakatali sa isang puno sa harap ng libingan na inukit ni Yasuri para sa kanyang kasamang si Kamori. Ipinakita sa kanya ni Nakama ang libingan na ito, at ipinaalam sa kanya na gagawin niya ang pabor sa kanya na ilibing siya sa tabi ng kanyang kasama. Ngunit bago iyon, nais niyang pahirapan siya ng kaunti bilang isang paraan ng pagtuturo sa kanya ng isang aralin para sa pag-iisip na maaari niyang dukotan siya. Dahil mas maraming mga pinuno ng Manocor ang naipadala upang puntiryahin si Yasuri, madaling masabi ni Nakama na nangangahulugan ito na ang paghahanap ni Yasuri para sa mga espada ay umuunlad ng maayos. Kasunod nito, tinanong ni Nakama si Kamoki kung ilan pa ang sumama sa kanya sa isla upang dukotan siya, kung saan siya ay tumugon, na nagsasabi na siya lamang. Masasabi ni Nakama na nagsisinungaling siya tungkol dito, kaya pinulot niya ang kanyang mga armas at ginamit ang mga ito para tusokan siya. Sa sandaling mangyari ito, ang pulang kristal na naiwan niya sa kanyang mga kasamahan ay nabasag na nag-iiwan sa kanila na maniwala na siya ay pinaslang. Ang dilaw na kasama, na pinangalan ng Mitsubi, ay gustong ipaghiganti ang pagkasawi ni Kamoki sa pamamagitan ng pagharap kay Nakama. Pero gusto ni Chiko, ang isa pa niyang kasama, na siya ang maghayganti sa kanya. Kaya, pagkatapos ng kaunting usapan, hinayaan ni Mitsubi si Chiko na manguna. Makalipas ang ilang minuto, naabutan ni Chiko si Nakama, na nagpaalam sa kanya na pinaslang niya ang kanyang kasama, si Kamoki. Naiinis si Chiko dito, kaya ipinaalam niya sa kanya na gagawin niya ang lahat para tapusin siya. Narinig ito ni Nakama, ngunit hindi siya natakot dahil naniniwala siya na lalabas siya na mananalo anuman ang sitwasyon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinusugod siya ni Chiko nang may layuning pumaslang. Ngunit ginagamit niya ang kanyang Katori technique upang madaling makaiwas at pagkatapos ay sinundan ito ng isang forehand attack na tiyak siyang tatapusin. Sa kanyang pagtataka, tumalon si Chiko mula sa kanyang pag-atake sa napakabilis na galaw na mukhang abnormal. Ang kanyang matulin na paggalaw ay resulta ng kanyang estilo ng espada, na kilala bilang Ninpo. Ang estilo ng espada ni Chiko ay nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ang gravity, ibig sabihin ay maaari niyang hawakan ang anumang bagay, gaano man ito kabigat. Kinikilala ni Nakama na ito ay isang kahangahangang pamamaraan. Ngunit ang pinakakahangahanga niya ay ang dami ng oras na dapat na ginugol sa pag-aaral nito. Sinabi ni Nakama na nagseselos siya dahil ang mga taong nakapaligid sa kanya ay madalas na nagsusumikap sa pag-aaral ng isang bagong kakayahan, samantalang hindi niya kailangang magpumiglas at matutunan ito kaagad. Tila, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng aktwal na magsikap sa isang bagay. Hindi maintindihan ni Chiko kung ano ang ibig niyang sabihin dito, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa pag-asang matapos siya. Ngunit, habang tumatalon siya sa ere, nawala agad sa paningin niya si Nakama. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa likuran niya at ginamit ang kanyang Koyatori technique para batasin ang tiyan nito, at sa gayon ay pinaslang siya. Habang naglalaho ang buhay ni Chiko, nananatili siyang hindi makapaniwala sa kung paano niya natutunan ang kanyang mga diskarte sa Ninpo ng napakabilis na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa likuran niya. Pagkatapos nito, pinanood ni Mitsubishi Nakama saglit at nagsimulang isipin na siya ay may karamdaman dahil siya ay umuubo. Naniniwala siya na ito na ang tamang oras para atakihin siya, kaya lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at ginamit ang isa sa kanyang makamandag na caltrop sa kanya.
Pagkatapos, habang nakakapit siya sa isang puno, nakalimutan ni Mitsubi ang tungkol sa misyon ng pagdukot at nais lamang niyang ipaghiganti ang kanyang kasama. Kinuha niya ang kanyang espada at iniindayog ito sa direksyon niya sa pagtatangkang tapusin siya. Gayunpaman, nawala si Nakama sa oras na mag-uugnay ang espada. Biglang-bigla, ginamit niya ang estilo ng kanyang espada laban sa kanya at naglunsad ng makamandag na caltrop dahilan para matambo si Mitsubi at dahan-daang masawi. Samantala, matagumpay na natalo ni Yasuri si Sabio upang makuha ang espadang Hatahari. Kasabay nito, ang kanyang tagumpay ay nakakuha na siya ng titulo ng pinakamalakas na swordsman sa Japan. Sa puntong ito ng kwento, napag-alaman natin si Prinsesa Keida ay may pangmatagalang tunggalian kay Kogami sa ilang kadahilanan. Si Prinsesa Keida ay sinabihan ng kanyang impormante na si Kogami ay nakipag-partner kay Yasuri, na siyang ikapitong henerasyong pinuno ng Kayadoryo. Kasunod nito, nabigla ang prinsesa nang malaman na nakuha ni Kogami at Yasuri ang 4 sa perpektong 12 blades ni Kazaki, na isang bagay na hindi kayang gawin ni General Kyuken. Kasabay nito, nalaman din ni Prinsesa Keida na natalo ni Yasuri ang lahat ng mga mandirigmang ito nang walang kahit isang gasgas. Ito ay dahil ang kanyang estilo ng espada ay pangunahing nakatuon sa depensa kaysa sa opensa. Hula ng prinsesa na ang susunod nilang destinasyon ay ang lungsod ng Setsuma kung saan makikita nila ang espadang Zakuto Yoroi. Ipinagmamalaki ng partikular na espadang ito ang hindi masusukat na kapangyarihan sa pagtatanggol kaya gusto niyang malaman kung paano makakalaban ang estilo ng pagtatanggol ng espada ni Yasuri laban sa isang napakadepensibong espada gaya ng Zakuto Yoroi. Samantala, dumating sina Kogami at Yasuri sa Setsuma at nakikita nila ang isang labanan na nagaganap sa pagitan ng isang regular na swordsman, at isang higanteng swordsman na may makapal na baluti, na kilala bilang Azakoro. Ang kapalaran ng laban ay mabilis na napagpasyahan, habang ang nakabaluti na swordsman ay natalo ang isa pang lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang malakas na pisikal na banggaan, na nagtatapos sa pagkaputol ng kanyang espada. Pinagmamasdan ito ni Yasuri at naisip na ito ang kakaibang espada na katatapos lang mabali, ngunit sa kanyang sorpresa, ipinaalam sa kanya ni Kogami na ang Zakuto Yoroi ay hindi isang pisikal na espada, ngunit sa halip ay ang armor na kanyang inilalagay. Pagkatapos ng labanan na ito, sinabi ni Kogami kay Yasuri na dapat silang maghanap ng lugar na mapapalipasan ng gabi, para maipaliwanag niya ang mga detalye kung paano nila kukunin ang Zakuto. Nang gabing iyon, nakikita natin ang dalawa na nag-e-enjoy sa kanilang sarili sa isang sikat na hot spring, na kilala na may malakas na katangian ng pagpapagaling. Gayunpaman, hindi ma-verify iyon ni Yasuri dahil hindi pa siya nagtamo ng anumang pinsala hanggang sa puntong ito. Habang patuloy silang nagpapahinga sa paligan, kinikilala ni Kogami na malayo na ang kanilang narating sa pamamagitan ng pag-claim ng 4 na Yasuriki 12 Perfected Blades. Kaya, kasama niyan, sinabi niya kay Yasuri na hindi na nila kailangang magmadali dahil ang pinakamahusay na diskarte ay para sa kanila na tipunin ang natitira ng dahan-dahan ngunit mahusay. Sa pagbabalik sa kanilang silid, pinaalalahanan ni Kogami si Yasuri na inaasahang matatalo niya si Azakore nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa espada. Kaya, para makamit ito, gumawa siya ng 2 ideya na tiyak na gagana. Ang una ay ang itulak si Azakore sa karagatan, na magdudulot sa kanya ng kasawian sa pamamagitan ng pagkalunod. Pagkatapos nun, ilalabas nila siya sa tubig at aangkinin ang Zakuto Sword. Dahil puro metal ang armor, ang isa pang ideya ay maghanap ng paraan para mapainit ito ng husto na masusunog si Azakore hanggang masawi. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nagpakita si Azakore sa kanilang at una sa lahat, sinabi kay Kogami na alam niyang narito silang dalawa para kunin ang Zakuto Sword mula sa kanya. Dahil si Yasuri ay itinuturing na ngayon na pinakamalakas na swordsman sa Japan, hinahamon lang siya ni Azakore sa isang tunggalian kung saan aangkinin ni Kogami ang espada kung mananalo si Yasuri. Hindi pa naririnig ni Kogami kung ano ang matatanggap ni Azakore kung manalo siya, ngunit bago siya tanungin, inakala na niya na gugustuhin niyang kunin ang 4 na espada na inaangkin niya hanggang sa puntong ito. Ngunit ang nakakagulat, kung matatalo si Yasuri, gusto ni Azakore na si Kogami ay ganap na pag-aari niya, dahil tila, mahal niya ito. Kinaumagahan, binisita sila ni Horde, ang pinuno ng Manoa Bird Squad, na itinuturing na mas malakas pa kaysa sa naunang Manoa.
Noong una, ayaw makinig ni Kogami sa isang salita na dapat niyang sabihin kaya pinutol ni Horde ang kaliwang kamay niya para makuha ang atensyon nito at ipaalam sa kanya na negosyo ang ibig niyang sabihin. Ngayong handa na si Kogami na makinig, nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang kanyang pangunahing dahilan sa pagpunta rito ay upang magtatag ng pansamantalang alyansa sa pagitan nilang dalawa habang hinahanap ang mga espada. Ang Manowar ay maayos na nakakamit lamang ng 2 or 3 sa mga espada, kaya si Horde ay dumating upang magtakda ng isang tigil labanan sa pagitan nila upang matiyak na ang mga bagay ay patuloy na tumatakbo ng maayos. Pinag-iisipan nito ni Kogami ng ilang segundo at nauunawaan niya na magkakaroon ng agarang labanan doon kung tatanggi siya. Gayun din, kahit na makuha ng Manowar ang alinman sa mga espada, ang natitira ay para sa kanya at ni Yasuri na kunin at nakawin pabalik. Kaya, sa lahat ng ito sa isip siya ay sumasang-ayon sa mga tuntunin, at ang alyansa ay nabuo. Makalipas ang ilang oras, sina Yasuri at Azakor ay nasa arena, handa na para sa pagsisimula ng labanan. Bago lumabas si Yasuri, hiniling ni Kogami sa kanya na subukan ang kanyang makakaya upang manalo ng hindi pinapaslang si Azakor, na sa tingin niya ay kakaiba dahil hindi pa siya nakagawa ng ganoong uri ng kahilingan dati. Di nagtagal, nagsimula ang labanan, at nagpasya si Yasuri na tapusin ang lahat sa isang atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang armor-piercing technique, ngunit sa kasamaang palad, sinubukan niya ito, at tila wala itong epekto. Nagulat si Yasuri dito, kaya sinimulan niyang subukan ang iba pang mga diskarte sa koryo, ngunit tila walang saysay ang lahat. Sa puntong ito, medyo handa na siyang sumuko dahil wala sa mga pag-atake ang tila gumagawa ng anumang pinsala. Ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataon, tinawag siya ni Kogami mula sa madla at nagbigay ng ilang pagganyak, habang sinasabi sa kanya na huwag magpapatalo. Ang mga salita ng pampatabay loob ni Kogami ay nagpasigla sa espiritu ni Yasuri, na nagbigay daan sa kanya upang harangan ang pinakamalakas na pag-atake ni Azakor. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang malupit na lakas upang buhatin siya at ihagis sa lupa, na sapat na upang mawalan ng kakayahan si Azakor, sa gayon ay ginawang panalo si Yasuri. Ang tagumpay na ito ay nagmamarka ng isa pang espada na inaangkin ng dalawa, na may natitira pang 8. Sa kanilang susunod na escapade, ang dalawa ay dumadaan sa isang nagyayelong tundra na tinatawag na Igo Region upang makuha ang susunod na espada, na tinatawag na Sodok Kazuchi. Pagkatapos, habang naglalakad sila sa makapal na nyebe, biglang nagkaroon ng frostbite si Yasuri, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa at nawalan ng malay, na iniwan si Kogami na napadpad ng walang ideya kung ano ang gagawin. Ngunit bago sila pareho na magyelo sa kasawian, isang cute na batang babae na may kakaibang lakas ang bumuhat sa kanila at dinala sila palabas doon. Samantala, ang natitirang 6 na pinuno ng Manowar ay nagkakaroon ng pagpupulong upang tugunan at tapusin kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Ang mga pinunong ito ng Manowar ay may mga pangalang Horde, Umagana, Asidora, Kabuso, Penjin, at Kyoken. Dahil alam nilang lahat ang nabuong alyansa kasama si Kogami, kinikilala nila na ang kanilang pangunahing focus ay upang tipunin ang mga espada sa ibang mga lokasyon, habang iniiwasan sina Kogami at Yasuri. Iminumungkahi ni Horde na pumunta sila sa Shurzen upang kunin ang espada doon. Gayunpaman, bago ito napagkasunduan, nagsalita si Penjin upang ipaalam sa kanilang lahat na wala ng espada sa lungsod ng Shurzen. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit tila, may isang taong naglibot sa Shurzen sa halos kalahating oras at nauwi sa pagkuha ng espada. Kinikilala ni Horde na maaaring ito ay isang seryosong banta, kaya itinalaga niya kay Kyoken ang gawain ng paghawak nito. Ngunit habang nangyayari ito, napagtanto nilang lahat na nawala si Kyoken. Ipinapalagay ni Kabuso na siya ay umalis upang salakayin sina Kogami at Yasuri, sa pagtatangkang ipaghiganti ang kanilang mga kasama na kanilang napaslang. Sa susunod na eksena, tumalon si Kyoken sa hangin at nangakong tatapusin sina Kogami at Yasuri dahil sa pagpaslang sa kanyang mga kasama. Bumalik sa nagyayelong tundra, sina Yasuri at Kogami ay nailigtas ng isang batang babae na nagngangalang Yoki, na dinala sila sa isang kuweba at nagsindi din ng apoy upang sila ay maging mainit at komportable. Pagkatapos ng ilang pagpapakilala, nalaman ni Kogami na si Yoki ay kabilang sa eksaktong angkan na may hawak ng espadang Kazuchi. Kaya, sa pag-iisip na ito, hiniling ni Kogami kay Yoki na mabait silang dalhin sa kanyang angkan ng nayon kinaumagahan.
Narinig ito ni Yoki at may malungkot na hitsura sa kanyang mukha dahil ang kanyang buong angkan ay nolipol ng avalanche noong nakaraang buwan, kung saan siya lamang ang nakaligtas. Tinanong ni Kogami si Yoki kung pamilyar ba siya sa espadang Kazuchi, ngunit sumagot siya na hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala niya na ang panganay na anak ng alkalde ay gumamit ng isang natatanging espada habang siya ay nangangaso, kaya ipinapalagay na lamang niya na ito ay ang Kazuchi. Dahil ang angkan ay natapos sa isang avalanche, ang kanilang buong nayon ay natatakpan ng makapal na nyebe. Kaya, nag-aalok si Yoki na pumunta at kunin ito habang sinasabi niya kina Kogami at Yasuri na hintayin siya sa kuweba. Laking gulat ni Yasuri nang marinig na kukunin ni Yoki ito para sa kanila, ngunit kahit ganoon ay medyo nag-aalinlangan siya kung ganoon na lang ba niya ito kadali na ibibigay sa kanila. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog silang dalawa sa duyan, bumalik si Yoki na may hawak na espadang Kazuchi, na ikinagulat nilang dalawa. Ibinigay niya ito kay Yasuri, na ibinagsak kaagad dahil napakabigat nito para hawakan niya. Pagkatapos ng lahat, ang Kazuchi ang pinakamabigat na espada na ginawa ni Yasuriki. Ang katotohanan na kaya niyang bitbitin at iindayog ang espadang ito ng napakadali ay nagpapalam kay Yasuri kung gaano kalakas si Yoki. Kasunod nito, binanggit din niya na, gaya ng nakasanayan niya sa kanyang angkan, hindi niya basta-basta papayagan silang umalis kasama ang Kazuchi, kaya kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat dito. Kaya, sa susunod na araw, siya at si Yoki ay nakatakda sa ice ring para magsimula ang kanilang labanan. Nakakagulat, madaling nadaig ni Yoki si Yasuri sa buong labanan gamit ang kanyang malupit na puwersa, na nagsimulang magtanong sa kanyang mga pagpipilian sa buhay hanggang sa puntong iyon. Inihampas ni Yoki ang Kazuchi sa kanya, na direktang tumama sa braso ni Yasuri, dahilan para mabali ito. Pinakamahusay sa pakikipaglaban kay Yoki, naranasan ni Yasuri ang kanyang unang pagkatalo sa kanilang paglalakbay sa pagkolekta ng espada. Samantala, dahan-daang lumalapit si Kyoken sa bundok ng Dori, kung saan naruroon sina Yasuri at Kogami, para makaganti siya. Ayaw ng mga kasama niya na malagay sa alanganin ang nabuong alyansa kay Kogami, kaya hinabol nila siya sa pag-asang mapipigilan siya sa pag-atake kay Kogami. Sa panlabas, si Kyoken ay isang nilalang na matagal nang nasawi, ngunit gamit ang kanyang espesyal na ninpo technique, maaari niyang taglayin ang mga katawan ng mga tao upang gamitin ang mga ito kahit anong gusto niya at hanggat gusto niya. Gayunpaman, ang isa sa mga hadlang ng pamamaraan ay maaari lamang siyang magkaroon ng mga babaeng katawan. Bumalik sa kuweba, inalok ni Yoki si Yasuri ng masarap na karne ng kuneho habang humihingi ng paumanhin sa pagkabali nito sa braso niya, at pagkatapos niyang gawin iyon, lumabas siya para manghuli ng ilan pang mga kuneho. Nang umalis siya, nakuha ni Kogami ang atensyon ni Yasuri, at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay nagsisinungaling si Yoki sa kanila tungkol sa pagpapatunay ng kanilang sarili bago kunin ang Kazuchi. Ganito ang pakiramdam ni Kogami dahil hinala niya na nagsinungaling si Yoki para mapilitan silang makasama siya ng mas maraming oras para hindi siya mag-isa. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Kyoken sa kuweba, ngunit nandyan si Yoki para pigilan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malupit na lakas. Pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan ni Kyoken na natalo ni Yoki si Yasuri sa nakaraan, kaya ginamit ni Kyoken ang kanyang ninpo technique upang kunin ang kanyang katawan. Si Kyoken ay nagtataglay ng bagong katawan na ito at nakahanap ng maraming lakas sa loob nito. Kaya, medyo sigurado na siya ngayon na kaya niyang talunin si Yasuri. Nagsimula na ang kanilang labanan, at agad na napansin ni Yasuri na nababasa na niya ngayon ang lahat ng galaw ni Kyoken, hindi katulad noong kaharap niya si Yoki. Ito ay dahil si Kyoken ay isang bihasang asasin, samantalang si Yoki ay isang baguhan lamang, na ginagawang malapit sa hindi mahulaan ang kanyang mga galaw. Di nagtagal pagkatapos, ginamit ni Yasuri ang isa sa kanyang mga diskarte upang hampasin ang mga balikat ni Kyoken, na halos agad na nawalan ng malay. Pagkatapos, ang lahat ng isang biglaang, ang mga marka ng ninpo ni Kyoken ay tila nawawala, na nangangahulugan na si Yoki ay malapit nang maibalik sa kanyang katawan. Pinagmamasdan ni Kogami ang buong eksenang ito at humanga siya, kaya pinuri niya si Yasuri sa nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban nang hindi siya pinapaslang. Pagkatapos ay lumingon si Kogami upang makita sina Horde at Kabuso, at nang makita sila, naisip niya kaagad na narito rin sila para umatake, ngunit wala silang ginawang aksyon. Nilinaw ni Horde na pumunta sila dito para pigilan si Kyoken.
Si Kogami ay hindi lubos na kumbinsido sa paliwanag na ito, kaya siya ay nagalit at itinigil ang tigil labanan. Naramdaman ni Horde ang galit ni Kogami, kaya pinaslang niya si Kabuso at pinaalam ito kay Kogami bilang isang paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng ito. Nakita ni Kogami na pinaslang lang ni Horde ang kanyang kasama, kaya mas nagalit siya kaysa dati ngunit nagpa siya pa rin siyang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad dahil natatakot siya na baka may gawin pa itong mas malala. Ngayon, bago siya umalis, ipinaalam niya kay Kogami na ang kakaibang espada na nasa lungsod ng Shurzen ay nakuha na nangangahulugan lamang na may ibang tao na nagsisikap na kunin ang mga espada. Sa bahaging ito ng kwento, ipinahayag na si Nakama ay isang abnormal na malakas na babae mula pa noong siya ay isinilang. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng kanyang ama si Yasuri upang maging susunod na pinuno ng angkan ng Kotoru, kahit na mas bata ito sa kanya. Napakatindi ng abnormalidad ni Nakama na hinihiling pa nga ng kanyang mga magulang na masawi siya noong bata pa siya, ngunit tumanggi lang siyang masawi anuman ang pangyayari. Tila, si Nakama ang sumalakay sa imperyo ng Shurzen upang nakawin ang espadang gawa ni Yasuriki, habang pinapaslang ang buong populasyon sa proseso. Ang balitang ito ay mabilis na ipinaalam kay Kogami, kaya makalipas ang ilang araw, tumayo si Yasuri sa tapat ng kanyang kapatid na babae, si Nakama dahil malapit na silang magkaroon ng tunggalian upang matukoy kung sino ang kukuha ng espada. Wala man lang interes si Nakama na panatilihin ang espada, ngunit mas gusto niyang gawin ang lahat ng ito para bigyan si Yasuri ng dahilan para labanan siya, para masukat niya kung naging mas malakas pa ba ito sa kanya sa nakalipas na 6 na buwang wala siya. Nagsimula ang kanilang labanan, at walang kahirap-hirap na naiwasan ni Nakama ang lahat ng mga pag-atake ni Yasuri ng napakadali, kung kaya't mayroon pa siyang oras na kausapin ito sa kalagitnaan ng laban. Napanood ni Kogami ang laban, at kinikilala na malamang na matatalo ni Nakama si Yasuri dahil mayroon siyang nakatagong pamamaraan na kilala bilang Mig-ika. Ang nakatagong pamamaraan na ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kakayahan, upang matutunan ang anumang pamamaraan bilang kanyang sarili pagkatapos lamang itong makita ng isang beses. Natutunan pa niya ang mga pamamaraan ng Koyatori nang walang anumang pagsasanay sa pamamagitan lamang ng panunood. Sa panahon ng labanan, ipinakita ni Nakama ang ilang kakaibang lakas na ikinalito ni Yasuri dahil alam niyang natural na mahina at hindi kalakasan ang kanyang kapatid. Hinalis ni Nakama ang kanilang pagkalito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ang nagpawi sa buong nayo ni Yoki, at sa prosesong iyon, nakuha niya ang kakaibang lakas ng isang Exora Elder. Sa kanyang pag-uusap, naramdaman ni Nakama na mas lumambot si Yasuri kaysa dati, at naniniwala siya na lahat ito ay salamat kay Kogami. Dahil ginamit ni Yasuri ang kanyang signature move sa kanya, madali niya itong kinuha, napansin niyang may kahinaan ito na hindi nakikita ng lahat ng kalaban niya. Itinuturing niya ang lahat ng mga kalaban na kinaharap niya hanggang sa puntong ito ay lubos na mahina kumpara sa kanya, kaya sinabi niya kay Yasuri na magpasalamat na hindi nila napansin ang kapintasan sa kanyang pamamaraan. Upang tapusin ang labanan, gumamit si Nakama ng isang espesyal na pamamaraan ng Kotoru, na tumama kay Yasuri ng mahigit 200 beses na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Parehong hindi makapaniwala sina Yasuri at Kogami dahil nagtataka sila kung paano niya nagawang gumawa ng malakas na galaw na ganoon sa napakaliit na katawan. Kaya, para maging malinaw ang mga bagay-bagay, ibinaba ni Nakama ang kanyang pangitaas at ibinunyag ang Akudo Blade, na tinusok mismo sa kanyang katawan. Ito ang tamang paraan para magamit ang talem na ito, na may nakaimbed na dagger na may kidlat sa kanyang katawan. Ang mga kahinaan ng kanyang katawan ay pilit na pinapagaling gamit ang talem na ito. Wala na ngayong mahina or blind spot si Nakama. Kaya ngayong natalo na niya si Yasuri, siya ang itinuturing na pinakamalakas sa buong Japan. Mula noong araw na iyon, sobrang nanlumo si Yasuri na ayaw niyang lumabas ng kanyang silid. Samantala, nakipag-usap si Kogami kay Nakama, sinusubukan siyang kumbensihin na ibigay ang Akudo Blade ng walang tunggalian, ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil nabalisa siya sa katotohanan na nanlambot ang kanyang kapatid. Kaya, gusto niyang patunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanya sa isang tunggalian. Sa sinabi nito, nagmamadaling pumunta si Kogami sa kwarto ni Yasuri at inalis siya sa kanyang malungkot na estado. Pagkatapos niyang bigyan siya ng motivational speech, pumayag si Yasuri na magkaroon ng rematch kay Nakama, na ikinatutuwang marinig ni Kogami. Kaya, pagkatapos ay ipinaalam ni Kogami sa kanya ang pamamaraan na kanyang pinaplano upang makatulong na matiyak ang kanyang tagumpay.
Dinala niya siya sa susunod na silid kung saan sinimulan niyang ipaliwanag ang malaking depekto sa kanyang signature technique. Ginugugol niya ang mga susunod na araw sa pagtatrabaho sa tamang kombinasyon ng mga diskarte na may pinakamababang halaga ng mga bahid. Matapos ang mahigit 700 na pagtatangka ng kombinasyon, sa wakas ay natamo na niya ang pinakamahusay na kombinasyon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung siya ay mananalo or hindi. Sa gabing iyon, sila ni Nakama ay nakatakdang magkaroon ng kanilang huling labanan. Nakahanap si Yasuri ng bigla ang pagtitiwala sa kanyang sarili, kaya sinabi niya kay Nakama na tatalunan niya ito minsan at magpakailanman. Gayunpaman, hindi iniisip ni Nakama na siya ay sapat na malakas. Sa pagsisimula ng laban, ang lahat ng kandila ay nawala, na ginagawang walang silbi ang pagkopya ng mata ni Nakama, sa gayon ay pinahihintulutan si Yasuri na tumama ang kanyang perpektong pamamaraan sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada mula sa kanyang katawan at ibinato ito kay Kogami, iniisip na si Nakama ay napaslang. Pagkatapos, bigla siyang bumangon mula sa lupa na may malawak na butas sa kanyang katawan. Habang papalapit si Nakama kay Yasuri na uhaw sa labanan, tinawag siya ni Kogami at sinabing tapos na ito dahil kinuha na nila ang talent kaya wala silang aktwal na dahilan para lumaban. Pagkatapos ay naglunsad si Nakama ng isang ranged attack kay Kogami, na halos pumaslang sa kanya ngunit nauwi lamang sa pagputol ng kanyang buhok. Nakita ito ni Yasuri at agad na nagalit dahil nangako siyang paprotektahan si Kogami kahit ano pang paraan. Nag-aapoy ang buhok ni Kogami, na nagiging sanhi ng pagkakasama nila ni Nakama sa isang cinematic ring of fire habang nasa huling labanan sila. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-all out na si Yasuri. Pagkatapos ng kaunting sagupaan, ginamit ni Yasuri ang kanyang na-optimize na diskarte para tuluyang may ahon ang kanyang kapatid sa kanyang paghihirap na nagiiwan sa kanya ng peklat sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bagamat nalulungkot siya sa pagkasawi ng kanyang kapatid, nakahanap siya ng katuparan dito dahil alam niyang gusto nitong tapusin niya ito. Pagkatapos, kinabukasan, sumakay sila ni Nakama sa isang bangka at bumalik sa home city Awaro ng Shogun. Pagdating sa lungsod ng Awaro, dinala ni Kogami si Yasuri sa kanyang bahay at sinabihan itong manatili doon habang papunta siya sa kastilyo upang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Nanatili siyang mag-isa sa walang laman na bahay ni Kogami ng ilang sandali at nagsimulang magsawa, kaya nagpa siyang gamitin ang kanyang oras ng husto sa pamamagitan ng pagsasanay. Pagkatapos, bigla na lang, ginambala siya ng servant ni Prinsesa Kade, si Amari, ang kanyang sesyon ng pagsasanay sa pamamagitan ng paglalakad sa likuran niya at tinawag siya. Pumunta dito si Amari upang ipaalam sa kanya na nais ng prinsesa na magpasa ng ilang impormasyon sa kanya at kay Kogami tungkol sa talim ni Sure Akagi, kaya sila ni Kogami ay inaasahang darating at makita siya mamaya. Makalipas ang halos isang oras, pareho silang may meeting kay Princess Kade, na agad namang pinagtatawanan ang bagong hairstyle sa sandaling makita si Kogami. Sa maliit na reunion na ito na mayroon sila, ginugugol nila ang unang yugto ng pagtatalo tungkol sa ilang mga hindi gaanong mahalagang bagay, habang nakaupo si Yasuri upang panoorin ang lahat. Sa sandaling huminahon na ang mga bagay, sinabi ni Princess Kade kay Kogami na ang impormasyong kailangan niyang ihatid ay hindi tungkol sa blade ni Sure Akagi, kundi tungkol kay Yasuriki mismo. Laking gulat ngayon ni Kogami nang malaman na may pagawaan si Sure Akagi sa lugar ng Lake Foyo. Gayunpaman, mayroong isang nilalang na kilala bilang Buraigo na pinaniniwala ang nagpo-protekta sa pagawaan na ito sa buong panahon. Iniisip ito ni Kogami, at napagtanto na hindi nagsisinungaling ang prinsesa dahil naalala niya na nabanggit noon ni Horde na ang isa sa mga lokasyon ng espada ay nasa Lake Foyo din. Sa pag-iisip na ito, nagpa siya si Kogami na magtungo doon upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, bago sila umalis, iminumungkahi ng prinsesa na isama nila ang kanyang tagapaglingkod upang gabayan sila sa daan. Kaya, sa tulong ni Amari, silang dalawa ay dinala sa lugar ng Lake Foyo, at pagdating doon, natapos na ni Amari ang kanyang gawain, kaya umalis siya. Pinagmamasdan ni Kogami at Yasuri na ang Lake Foyo ay isang tiwangwang na anyong tubig, na tila mga labi ng isang lumang barko na nakakalat sa lahat ng dako. Saglit nilang ginalugad ang lugar hanggang sa makita nila si Buraigo na nagpapatrolya sa walang laman na lawa, kaya nagpa siya silang magtago mula dito pansamantala.
Pagkaraan ng ilang sandali, kinikilala ni Kogami na kung hahanapin nila ang pagawaan ni Sure Akagi, makakatulong ito sa kanila ng malaki upang tipunin ang natitirang mga espada. Ibig sabihin, kailangan nilang talunin si Buraigo upang makarating doon. Ngunit para makabuo ng plano para doon, kailangang makakuha ng karagdagang impormasyon si Kogami tungkol kay Buraigo. Kaya, sinenyasan niya si Yasuri na pumunta at labanan siya para sa pananaw. Si Yasuri ay naglunsad ng isang pag-atake kay Buraigo na madaling malabanan at halos magdulot ng pinsala kay Yasuri. Ang bilis at lakas ni Buraigo ay tila hindi regular na nagdala sa kanilang dalawa sa konklusyon na si Buraigo ay isa talaga sa mga espada ni Yasuriki, na kilala bilang Bakanashi. Samantala, inutusan ni Horde si Umagana na pumunta at kunin ang espada, na matatagpuan sa Shinano. Ngunit sa kanyang pagpunta doon, nakasalubong niya si Amari, na dumating upang pigilan siya sa pagkuha ng espada na matatagpuan sa Shinano. Mabilis na nagsimulang lumaban ang dalawang ito, at napatunayan ni Amari ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbali sa espada ni Umagana sa isang pag-atake. Pagkatapos nito, sinimulang seryosohin ni Amari ang laban na ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espesyal na pamamaraan upang mabilis na gumalaw sa paligid niya, at pagkatapos ay tinapos siya sa pagtatapos ng sandali. Sa ika-4 na araw ng kanilang pag-aaral kay Buraigo, sa wakas ay nagpa siya si Kogami na kumilos upang talunin ito. Kaya, si Yasuri ay naghukay ng isang butas na sinasabing isang bitag para mahulog si Buraigo, ngunit sa kanilang pagtataka, si Buraigo ay madaling nakaiwas sa bitag na ito, sa halip na mahulog dito tulad ng inaasahan ni Kogami. Pagkatapos nito, kakaibang nakatayo si Buraigo sa isang punto para mag-sunbathe. Nang maglaon ng gabing iyon, naghanda si Kogami ng detalyadong blueprint ng mga galaw ni Buraigo, na sinabihan niya si Yasuri na mag-aral para matagumpay niyang ma-take ito bukas. Pagkatapos, kinabukasan, sinimula ni Yasuri na labanan si Buraigo, at salamat sa blueprint na inilatag ni Kogami para sa kanya, madali niyang naiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Sa mga huling sandali, inihatid niya ang huling atake, na tinalo si Buraigo at pinahihintulutan silang maangkin ang kanilang susunod na espada. Samantala, si Prinsesa Keida ay nabalitaan na sina Yasuri at Kogami ay natalo at inangkin si Buraigo. Ngunit kahit na pagkatapos nito, nanatili sila pabalik sa Lake Foyo sa pag-asang mahahanap nila ang pagawaan ni Yasuriki. Kasabay nito, si Prinsesa Keida ay nagbigay lamang ng tagubilin kay Amari na tapusin si Horde. Kasunod nito, tinalo ni Kogami ang isang Yasuriki sword holder sa isang laro ng shogi. Kaya, tulad ng ipinangako, ang may hawak na pinangalan ng Kibuchi, ay kailangang labanan si Yasuri gamit ang kanyang talem, ang Otano Kiri, sa linya. Ilang sandali pa, handa na sila para sa labanan sa dojo. Ngunit napansin ni Kibuchi na hindi gumagamit ng anumang armas or armor si Yasuri, kaya tumanggi siyang labanan siya dahil sinisiraan nito ang kanyang angka na salakayin ng isang taong hindi armado. Upang masiyahan siya, si Yasuri ay nag-armas ng kanyang sarili ng isang espada at baluti, ngunit nakakagulat, ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging mas mabagal at mas mahina, na nagpapahintulot kay Kibuchi na talunin siya ng madali. Kinagabihan, hindi pa rin maintindihan ni Yasuri kung paano siya naging mahina matapos lamang gamitin ang kanyang espada at baluti. Gayunpaman, pinuri rin niya si Kibuchi para sa kanyang mga kasanayan sa espada, at nagpatuloy pa rin sa pagsasabi na maaaring siya ang pinakamahusay na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Bagamat hindi gusto ni Kogami ang katotohanang pinupuri siya nito, hindi rin niya maitatanggi ang katotohanan na si Kibuchi ay nagtataglay ng napakapinong pamamaraan. Sa sandaling iyon, pumasok si Kibuchi at sinabing itinuturing niyang mahina si Yasuri, at hindi rin siya itinuturing na karapat-dapat na kalaban. Iminumungkahi ni Kibuchi na pag-aralan ni Yasuri ang tunay na labanan ng espada sa Shino School sa ilalim ng kanyang direktang patnubay, at pagkatapos niyang makumplito ang kanyang pagsasanay, babalik siya at haharapin siya sa isang patas na laban. Sa panahong ito, natuklasan ng natitira sa Manoa Corps ang lokasyon ng isa pa sa mga lihis na talem ni Yasuriki. Ang espada ay kilala bilang Dukyudo, na nakikitang natrap sa loob ng isang blok ng bato. Dahil sa kapaligirang ito, ang kanyang nakakatakot na aura ay pinipigilan na tumagas sa labas na siyang karaniwang pag-uugali ng mga blades na ginawa ni Yasuriki bago sila gumawa ng anumang biglaang paggalaw. Binabalaan ni Horde si Asidora na huwag hawakan ng espada gamit ang kanyang mga kamay, kung hindi, ang kahihinatnan ay maaaring mapanganib.
Kasabay nito, sa dojo, si Yasuri ay nagtungo sa silid ng pagsasanay kinabukasan upang simulan ang kanyang pagsasanay kasama si Kibuchi. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang hindi siya sinusundan ni Kogami, kaya't pinapante niya ito, ngunit tumanggi lang ito, na sinasabing mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Maya-maya, dumating si Yasuri sa training room kung saan laking gulat niya nang makitang walang ibang estudyante bukod sa kanya. Tila, ang mga klase ni Kibuchi ay napakatindi at mahigpit na sa wakas ay pinalayas niya ang lahat ng kanyang mga mag-aaral, na iniwan si Yasuri bilang kanyang nag-iisang mag-aaral. Sa kabila nito, binati ni Yasuri si Kibuchi, at nagsimula ang kanyang pagsasanay sa paggamit niya ng basahan upang linisin ang buong training room. Naramdaman ni Kogami na maaaring medyo malungkot si Yasuri sa unang sesyon ng pagsasanay niya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa training room para sorpresahin siya sa kanyang presensya. Nakarating siya doon at nakita niya sina Yasuri at Kibuchi sa isang posisyong nagkikis. Agad siyang nagseselos at tumakas ng, sa totoo lang, tinutulungan lang siya ni Kibuchi na alisin ang isang bug sa kanyang buhok. Ginugugol ni Yasuri ang nalalabing bahagi ng araw sa ilang pagsasanay sa espada, ngunit mukhang napakasama niya rito, kaya hindi siya gumawa ng anumang makabuluhang pagunlad para sa araw na ito. Umuwi siya mamaya sa gabing iyon, at binigyan siya ni Kogami ng masamang tingin dahil hindi siya nasisiyahan sa nakita niya nang pumunta siya sa training room. Sa susunod na 2 araw, sina Yasuri at Kibuchi ay hindi sinasadyang napunta sa mga romantikong sitwasyon nang dumating si Kogami upang suriin siya. Dahil dito, dahan-dahan siyang naniniwala na may nangyayari sa kanilang dalawa. Ngayon, sa ika-10 araw pagkatapos ng pagsasanay, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Yasuri at Kibuchi tungkol sa pag-abot ng espadang Odo. Bagamat batid ni Kibuchi na ang pagbibigay nito kay Kogami ang pinakamagandang gawin, hindi pa rin niya maiwasang subukang panatilihin ito para sa kanyang pansariling interes. Nang makita na ang Odo Sword ay naging bahagi ng kanyang angkan sa loob ng ilang taon, itinuturing ito ni Kibuchi na kumakatawan sa dojo at sa kanyang pagkakakilanlan. Mula nang makuha niya ang Odo Sword mula sa kanyang lolo, napansin niya na naging mas matuwid siyang tao. At sa pag-iisip na ito, naitandaan niya na binanggit din ng kanyang lolo na parang ipinanganak siyang muli noong una niyang kinuha ang Odo Sword mismo. Ngayon, isinantabi ang lahat ng ito, ipinaalala ni Kibuchi sa kanya na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay, ngunit bago iyon, binibigyan niya siya ng ilang impormasyon tungkol sa mga espada sa pagsasanay. Bagamat nagsasanay lamang sila ng mga espada, kaya pa rin itong makasira ng mga vital organ sa isang atake, kaya naman kailangang magsuot ng armor habang nakikipag-sparring. Ngayon ay aalis na si Asidora kasama ang Duko Meki, ngunit bago sila makaalis doon, dumating si Amari upang pigilan sila. Inutusan siyang pumunta at tapusin si Horde, ngunit dahil nakatakas siya, naharap si Amari kay Asidora na isang mabigat na kalaban sa labanan. Ginagamit ni Asidora ang kanyang diskarte upang madaig si Amari sa lahat ng paraan, na nag-iiwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng ginawang baril para tapusin siya. Habang nakahiga siya sa lupa at naghihintay ng kasawian, pinuri ni Amari ang kanyang mga kakayahan para sa pananatili sa tradisyonal na mga kaugalian ng ninja. Ngayon, sa dojo, ipinagtapat ni Kogami ang kanyang selos kay Yasuri tungkol sa nakita niya kasama si Kibuchi nitong nakaraang linggo. Noong una, nalilito si Yasuri dito, ngunit kalaunan ay naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin dito, kaya ipinaliwanag niya na ito ay medyo hindi pagkakaunawaan. Ngayong nabigyan na ng paliwanag si Kogami, nagsimulang maging romantiko ang mood, na kalaunan ay nagtatapos sa pagkiss nila ni Yasuri. Kinabukasan, oras na para sa labanan sa pagitan ni Yasuri at Kibuchi, ngunit bago iyon, sila ni Kogami ay naglaro ng shogi para sa pinakamahusay sa siyam kung saan si Kogami ay nanalo ng 4-5. Ngayon, sa panahon ng tunay na labanan, sinimula ni Kogami na isagawa ang kanyang pamamaraan, na hinuhulaan ang mga galaw ni Kibuchi bago pa niya ito gawin. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang pag-freeze at hindi gumawa ng anumang mga galaw, na nagpapahintulot kay Yasuri na matamaan siya sa ulo, na ginagawang siya ang nagwagi sa labanan. Sa tagumpay na ito, natamo ang Dudome, ang talim ni Kibuchi, na ginawa itong ika-9 na edisyon sa kanilang koleksyon. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang lugar ng kapanganakan ni Kogami, na kung saan din naruroon ang talim ng Shido Harako. Makalipas ang ilang araw, nakarating silang dalawa sa bayang kinalakan ni Kogami, at natuklasan nilang nasunog na ito at naging abo.
Ngunit sa kabila ng kakilakilabot na estado ng lugar, ang may hawak ng Sido Harako, na kilala bilang Hagaki, ay usap-usapan na nasa lugar kahit na wala siya kahit saan. Tulad ng iminumungkahi ni Yasuri, hinanap nila siya sa mga kalapit na bayan. Ang maliit na batang babae ay nagpakita sa labas ng manipis na hangin, at ipinakilala bilang si Hagaki. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay medyo nakakalito, kaya siya ay nag-transform sa kanyang normal na katawan at nagpatuloy upang batiin si Kogami. Nang walang anumang argumento, pumayag siyang ibigay ang Sido Harako. Gayunpaman, bago sila malayang kumuha ng talem, inilatag ni Hagaki ang ilang kondisyon para sa kanila. Ang espada ay nakabaon mga 30 metro sa ibaba kung saan nakatayo si Kogami. Kaya, ang pangunahing kondisyon para dito ay dapat na siya ang maghuhukay nito nang walang anumang tulong mula kay Yasuri. Kaya, kinaumagahan, naghahanda si Kogami na simulan ang paghuhukay ng lupa, na ikinagulat ni Yasuri dahil inaasahan niyang nakagawa siya ng isang pamamaraan na makakakuha sa kanya ng Sido Harako nang hindi aktwal na hinuhukay ang butas. Bagamat naiintindihan ni Kogami ang ibig niyang sabihin, nagpa siya pa rin siyang hukayin ito ayon sa sinabi dahil ayaw niyang magkaroon ng interaksyon kay Hagaki. Pagkatapos nitong sabihin, tumungo siya sa mga field upang simulan ang paghuhukay. Mula nang magpakita si Hagaki, napansin ni Yasuri na kakaiba ang kinikilos ni Kogami, ngunit nanatili siyang hindi sigurado kung ano ang gagawin tungkol dito. Pagkatapos, biglang nagpakita si Hagaki at dinala siya sa isang mundo ng pantasya na maraming bulaklak at berdeng buhay na nakapaligid sa kanila. Sa kanyang pag-uusap, nalaman na natanggap ni Hagaki ang Sido Sarako bilang regalo mula kay Yasuriki mismo. Gayunpaman, walang gamit si Hagaki dito, at ayaw din niyang itapon, kaya minabuti niyang ilibing ito sa ilalim ng lupa. Sa buong panahon na ito, si Hagaki ay kinuha muli ang anyo ng maliit na batang babae. Tiningnan siya ni Yasuri at nakitang pamilyar ang kanyang katawan. Naiintindihan ito ni Hagaki, kaya ipinaliwanag niya kay Yasuri na kahit anong anyo ang makita niya sa kanya ay projection ng kanyang mga alaala. Ang form na ito na kinuha ni Hagaki ay isang kumpletong embodiment ni Yoki, Kibuchi, Nakama, at Sagami. Ito ang lahat ng mga tao na nakatalo sa kanya sa labanan mula noong nagsimula siya sa pangangaso ng espada, kaya maaaring may hawak siyang masamang dugo kasama nito, na naging dahilan upang makuha ni Hagaki ang ganoong anyo. Si Yasuri, sa pagtingin sa kanyang mga alaala, ay kinikilala lamang ang mga bahagi ng kanyang sarili na ayaw niyang harapin. Madalas na binabago ng mga tao ang kanilang mga alaala upang umangkop sa kung ano ang pinakakomportable sa kanila, kaya sa kaso ni Yasuri, ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang harapin ang kadiliman na lagi niyang iniiwasan. Kasabay nito, ang dating makapangyarihang 12 pinuno ng Manowar ay nabawasan na lamang sa 2 miyembro, na sina Horde at Penjin. Si Horde ay nasa pag-aari pa rin ng Dudomeki. Kaya, sa kanilang paglalakbay, nagpasya siyang magtungo sa bayan ng Ashu upang pangasiwaan ang ilang negosyo. Gayunpaman, hindi pa rin sila sigurado kung kailan at kung lalabas si Amari. Naniniwala siya na kung magtatagumpay sila sa negosasyon sa strategist at mapagtagumpayan nilang makuha ang lahat ng lihis na talem ni Yasuriki, magre-retire na sila sa tungkulin, ibig sabihin, ipagkakatiwali niya ang kinabukasan ng angkan sa susunod na henerasyon. Bumalik sa lupain ng Pantasya, pinilit ni Hagaki si Yasuri na harapin ang kanyang mga mapanlinlang na alaala, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan na ang sumpa ng Kotoru ay na sila, bilang isang espada, ay hindi maaaring gumamit ng isang espada, na nagpapaliwanag kung bakit siya naging mahina habang gumagamit ng isang espada laban kay Kibuchi. Kapag ito ay tapos na, oras na para umalis si Yasuri, ngunit bago siya umalis, ipinaalam sa kanya ni Hagaki na ang kanyang kasalukuyang hitsura ay isang projection ng kanyang mga alaala, samantalang ang kanyang mapagmataas na personalidad ay isang projection ng personalidad ni Kogami. Nang maglaon ng gabing iyon, tinanong niya si Kogami tungkol dito, kaya ipinaliwanag niya na ang mapagmataas na pag-uugali ay isang projection ng pag-uugali ng kanyang ama. May katuturan na ngayon kay Kogami dahil ang tatay niya ang unang pumasok sa isip niya nang dumating siya roon. Bumalik si Amari upang iulat kay Prinsesa Kade na ang Dudomeki ay nasa kamay na ni Horde. Narinig ito ng prinsesa at hindi sigurado kung magre-resulta ito sa sakuna or kasawian. Sinabi ni Amari na kung makukuha ni Kogami at Yasuri ang Dudomeki mula kay Horde, ang 12 natatanging Yasuriki Blades ay bubuon, kaya makukumpleto ang kanyang pagnanais.
Kahit na ito ang tunay na pagnanais ni Princess Kate, ayaw niyang may makaalam nito, kaya sinabihan niya itong huwag nang magsalita tungkol dito kailanman. Kinabukasan, nagpa siya si Yasuri na labanan si Hagaki na may pag-asang tutulungan niya itong harapin ang kanyang nakaraan, kahit na hindi iyon isang wastong dahilan para labanan siya. Gayunpaman, si Hagaki mismo ay walang problema dito, kaya pumayag din siyang makipag-away sa kanya. Nagsimula ang laban, na hindi inaasahang iniiwasan ni Hagaki ang bawat pag-atake na ibinabato ni Yasuri. Ang nalaman niyang mas kakaiba ay, kahit na si Hagaki ang gumawa ng unang hakbang, at hindi siya gumagawa ng anumang nakakasakit na pag-atake ngunit nakatuon lamang sa depensa. Tila, si Hagaki ay mas mahina kaysa kay Yasuri, ngunit dahil ibinabahagi niya ang lahat ng kanyang lakas sa depensa, madali niyang naiiwasan ang mga pag-atake. Ginagawa ito ni Hagaki dahil ayaw niya talagang labanan siya. Mas gusto niyang ma-realize niya na ang nakakabahala niyang mga alaala ay higit sa lahat ay dahil sa mga taong napaslang niya sa nakaraan, at dahil din sa hindi niya alam ang dahilan niya para makipag-away. Sa tulong ng ilang pagbabalik-tanaw, sa wakas ay napagtanto ni Yasuri na ipinaglalaban niya si Kogami, at kung hindi dahil sa kanya, wala siyang anumang dahilan para lumaban. Ang realization na ito ay nakakatulong sa kanya na makawala sa mundo ng pantasya at sumugod kay Kogami, na nakahiga na walang malay sa butas na kanyang hinuhukay. Nahanap niya ang si Doharako, kaya iniharap niya ito kay Hagaki habang sinasabi sa kanya na kukunin niya ito. Walang problema si Hagaki sa pagbibigay nito, kaya pumayag siyang ibigay ito dahil si Kogami ay sumunod sa kanyang mga kondisyon. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga kakaibang espada ng Yasuriki, kung saan binanggit ni Hagaki na ang bawat miyembro ng angkan ng Kotoru ay isa sa mga espesyal na Yasuriki Deviant Blades. Pagkatapos, kapag naipasa na ang lahat ng impormasyon, umalis na sila at handa na para sa kanilang susunod na paglalakbay. Habang nakikita silang naglalakad palabas ng bayan, nakita nila si Penjin ng Manoakor, na nakahandusay sa lupa dahil nagtamo ito ng sugat sa espada. Nagsalita si Penjin at sinabi sa kanilang dalawa na wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanyang sarili, ngunit dapat nilang iligtas si Horde. Upang ipaliwanag kung paano ito nangyari, kagabi, siya at si Horde ay patungo sa susunod na lungsod hanggang sa sila ay pinigilan ni Amari, na dumating upang tapusin sila. Sa kanilang labanan, nagsimulang dahan-daang talunin ni Amari si Horde, kaya't inihagis ni Penjin ang Duto Meki Sword bilang huling paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ni Horde ang kapangyarihan ng espada at sinapian ito. Kaya naman, imbes na tumuon sa target, binalik niya ang tingin kay Penjin at inatake ito ng espada. Natagpuan siya ni Yasuri at Kogami na nakahandusay sa lupa kinaumagahan, kaya binago nila ang kanilang mga paunang plano sa paglalakbay para tumungo sa isang malapit na inn na maaaring gumamot kay Penjin. Di nagtagal, dumating sila sa inn, at nagsimulang magtaka si Yasuri kung bakit gugustuhin siyang atakihin ni Horde sa unang pagkakataon. Sa una, medyo nalilito din si Kogami tungkol dito, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na maaaring epekto ito ng espada ng Duto Meki na nagtataglay kay Horde, na naging dahilan upang saktan niya ang kanyang kasama. Makalipas ang ilang araw, mukhang walang makabuluhang pag-unlad sa pagpapagaling si Penjin, kaya nagpa siya na lang silang dalawa na iwan siya doon at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pero bago sila umalis, naisip ni Yasuri na magandang ideya na tapusin na lang nila siya ngayon dahil kalaban nila siya. Ngunit hindi gusto ni Kogami ang ideya ng pagpaslang ng walang dahilan, kaya sinabi niya kay Yasuri na mas mabuti kung iwan na lang siya doon, dahil wala silang valid na dahilan para tapusin siya. Kaya't, isinasantabi iyon, tumungo na sila ngayon sa bagong nayon ng Manor. Mahigpit na sinusubaybayan ni Princess Keida ang kanilang mga galaw, ibig sabihin ay alam niya ang kanilang paglalakbay sa bagong nayon ng Manor. Bagamat gusto niyang tipunin nila ang mga espada, naniniwala siya na ito na ang katapusan ng daan para sa kanila dahil ang may hawak ng espada sa nayon ay isang napakalakas na ninuno niya, na ang kapangyarihan ay napakalakas na hindi man lang naipasa sa kanya. Kaya ito ay maaaring masawi si Kogami, or magtatapos ang koleksyon ng espada, na itinuturing na isang win-win situation para sa kanya. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, kinikilala ni Kogami na kung magagawa nilang kolektahin ang susunod na espada, pagkatapos ay matatapos na ang paglalakbay sa pagkolekta ng espada. Narinig ito ni Yasuri, at naisip niya na baka hindi siya marunong magbilang dahil kailangan pa nilang makuha ang ika-12 espada.
Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Kogami na ang pagkuha ng ika-12 na espada ay magiging pinakamadaling bahagi ng kanilang plano, dahil naaalala niya na si Princess Kade ay palaging napaka-proaktang pagdating sa pagtitipon ng mga espada. Kaya naniniwala siya na dapat niyang itago ang ika-12 sa isang lugar malapit sa kanya. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay kunin ito mula sa kanya. Unti-unti, magtatapos ang paglalakbay sa pangungulekta ng mga espada, kaya nagtanong si Kogami kung mananatili pa rin siya sa tabi niya kahit tapos na ang pangungulekta. Gusto niyang maging mapagkakatiwala ang partner niya ito dahil naniniwala siyang mas magiging mahirap ang daang matapos ang sword hunt, kaya naman kailangan niya ang kapangyarihan nito. Nabigla si Yasuri sa narinig dahil anak siya ng lalaking pumaslang sa kanyang ama, kaya natural na isipin na hindi na niya ito gustong makita pagkatapos nito. Gayunpaman, walang sama ng loob si Kogami sa kanya dahil ang kanyang ama ang may gawa at hindi siya. Kaya't ang anumang sama ng loob niya laban sa angkan ng Kotoru ay nawala ng mag-isa kasama ang kanyang ama. Tuwang-tuwa si Yasuri sa narinig niya dahil wala na siyang pamilya at wala na siyang ibang babalikan. Pagkatapos gawin ang kasunduang ito, pareho silang tumungo sa lungsod ng Iga. Samantala, kagigising lang ni Penjin at nagulat nang malaman na hindi siya pinaslang ni Kogami, or nabali man lang ang kanyang mga paa. Pagkatapos nito, nagpasya siyang umalis. Bago siya makaalis, pumasok si Amari sa silid na may huling talem ng Yasuriki, na kilala bilang Enzoju, na talagang isang baril. Walang pag-aaksaya ng oras, naglunsad siya ng putok, ngunit ginamit ni Penjin ang kanyang ninpo technique para hindi siya matamaan. Pagkatapos, umatake siya at inilabas niya ang isang bola na tinatawag na Juko, na nilalayong tumalbog sa buong kwarto ng may pagtaas ng bilis hanggang sa hindi na ito maiwasan ni Amari. Gayunpaman, maaaring gamitin ni Amari ang Juko sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagpaputok ng bala upang i-ricochet ito, at tamaan si Penjin sa tiyan. Ngayon, habang nakahiga siya sa sahig, nagsimulang humingi ng awa si Penjin, ngunit pinili ni Amari na maging walang awa, kaya pinaslang niya ito ng baril. Sa ibang lugar, ang dalawa ay dumating sa bagong nayon ng Manoa upang makita ito sa isang estado ng kaguluhan, na ang lugar ay puno ng mga bangkay, lahat kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Ito ay naiulat na ginawa ni Horde, na nakita nilang nakaupo sa isang malaking bahagi ng mga durog na bato. Nagpapakita na mula nang hinawakan ni Horde ang Dudo Meki Sword, ang kanyang katawan ay sinapian ng espiritu ni Yasuriki mismo. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali, inamin ni Yasuriki na sinadya niyang iwan si Penjin sa kalsada upang magsilbing mensahero para puntahan siya at hanapin siya. Pero ang hindi maintindihan ni Kogami ay kung paano niya nalaman na dadaan sila sa oras na iyon. Naiintindihan ni Yasuriki ang kanilang pagkalito, kaya ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang buong angkan ay mga inapo ni Madam Aring. Kaya, pagkasabi niyan, inaangkin niya na hinulaan niya na dadaan sila sa panahong iyon. Narinig ito ni Yasuri at hindi naniniwala doon, sa halip, sa tingin niya ay nakachambol lang siya at sinuwerte ito. Sa pagtatangkang papaniwalaan sila sa kanya, sinabi niya sa kanila na nilikha niya ang lahat ng libong natatanging blade sa pamamagitan ng reverse import ang production technique na natutunan niya sa pamamagitan ng pagtingin sa hinaharap. Naniniwala si Kogami na siya ay isang suzer na kayang hulaan ang hinaharap, at sa totoo lang, hindi siya ganoon nabigla dito dahil iyon lang ang posibleng paliwanag sa pagkakaroon ng mga espada. Pagkatapos ng lahat, ang mga talem ng Yasuriki ay pawang mga regular na espadang Hapones na lumalaban sa mga batas ng pisika at sikolohiya. Ang pangunahing motibo ni Yasuriki para gawin ang lahat ng kanyang walang katapusang pagnanais ay baguhin ang kasaysayan upang ibagsak ang shogun. Sa kabuuan, nabigo ang taktika ng negosasyon, kaya walang pagpipilian si Yasuri kundi labanan ito. Nagsimula ang laban, at napatunayang si Yasuriki ay pantay na laban sa kanya. Gayunpaman, inilabas ni Yasuri ang kanyang na-optimize na pamamaraan sa kanya, na ginagamit niya upang talunin si Yasuriki at kunin ang Dudo Meki. Ngayon, sa kanilang paglabas, nakasalubong nila si Amari, na, una sa lahat, sarkastikong binabati sila sa kanilang tagumpay. Ngunit pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan si Kogami diretso sa tiyan. Ipinaliwanag pa ni Amari na pinaslang niya si Kogami bilang utos ni Prinsesa Kade dahil anak siya ng pinuno ng huling rebelyon, na ang tunay na pangalan ay Prinsesa Yosha. Idinagdag din ni Amari na ang resulta ng labanan sa pagitan ni Kogami at ng prinsesa ay kasalanan ni Yasuri, dahil hindi siya masasawi kung hindi siya pumayag na maging espada niya.
Ngayong nangyari na ito, wala nang dahilan si Amari para labanan si Yasuri, kaya naman nagpakita siya ng kaunting awa sa pamamagitan ng hindi pag-target sa mga vital organs ni Kogami. Masasawi pa rin siya, ngunit hindi kaagad, binibigyan si Yasuri ng huling pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Sa pag-alis ni Amari, nagsalita si Kogami at sinabi kay Yasuri na ayos lang siyang masawi sa ganitong paraan dahil alam niya kung gaano siya ka-selfish at egocentric. Kahit na nakikita ni Yasuri na totoo iyon, ayaw pa rin niyang masawi siya, kaya nagsimula siyang maghanap ng solusyon. Ngunit sa kasamaang palad, walang ibang magagawa. Bilang huling hiling, hiniling niya kay Yasuri na tiyakin na ang kanyang catchphrase ay na-normalize ng mga darating na henerasyon. Nagpapasalamat siya kay Yasuri sa pagbibigay sa kanya ng pinakamagandang oras ng kanyang buhay nitong nakaraang taon na magkasama sila, at natuwa pa nga siya na hindi siya napaslang, kaya malaya na siyang mamuhay ayon sa gusto niya. Siya ay umubo ng dugo, na nagpapahiwatig na ang kanyang oras ay malapit na, ngunit bago siya masawi, diretso niyang sinabi kay Yasuri na ito ay isang magandang bagay para sa kanya dahil pagkatapos ng paglalakbay sa pagkolekta ng espada, tatapusin niya siya. Pinaslang ng kanyang ama ang kanyang ama, kaya sa pagiging anak ng kanyang kaaway, ito ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Lahat ng emosyon na ipinakita niya nitong nakaraang taon ay pawang peke, kaya ang pagkasawi niya ay pabor lamang sa kanya. Di nagtagal pagkatapos na sabihin ni Kogami ang kanyang mga huling salita, siya ay mapayapang nasawi dahil sa pagkawala ng dugo. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Yasuri sa lungsod ng Amaro para maghayganti kay Prinsesa Keida at Amari sa pagpaslang kay Kogami. Tila, hinulaan na ni Keida ang kanyang pagdating, ibig sabihin, ang kanyang pagdating ay may mahalagang papel sa master plan. Bago siya makarating kay Princess Keida, armado siya ng 12 sundalo gamit ang bawat isa sa mga natatanging espada upang subukang pigilan si Yasuri bago siya makalapit sa kanya. Naniniwala sila na dumating si Yasuri upang ipaghiganti ang kanyang amo, si Kogami, ngunit sa totoo lang, pagod na siya sa buhay kaya mas pinili niyang pumunta doon para masawi. Ngayong malaya na siyang mabali ang mga espada, madali niyang sinira at natatalo ang lahat ng 12 na may hawak ng espada hanggang sa maabot niya si Amari. Sa kanilang labanan, si Amari ay namangha sa napakalaking lakas ni Yasuri, na ngayon ay na-unlock na dahil wala na siyang natitira upang tumanggap ng mga order. Habang nagtamo ng maraming pinsala, si Amari ay pinaslang na ngayon ni Yasuri gamit ang kanyang Optimize Ultimate Technique. Pagkatapos nito, umakyat siya sa itaas upang makita si Princess Keida na nakikipag-usap sa Shogun, na siyang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Ngunit pinaplano na ni Keida na ibagsak ang Shogun na ito sa simula. Pagkatapos ng lahat, ang Shogun ay hindi kailanman sinadya upang mamuno sa kapangyarihan sa unang lugar. Sa anumang kaso, ang hiling ni Keida ay palaging tapusin siya, at ngayon ay makikita na niya sa wakas na matupad ang hiling na iyon. Alam ni Yasuri na ang pagpaslang sa Shogun ay hindi magbabago ng anuman para kay Kogami sa puntong ito, at hindi rin ito magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit walang pagkakataon na hahayaan niyang mabuhay ang Shogun pagkatapos ng kanyang ginawa. Ang Shogun ay humihingi ng awa at nag-aalok pa na bigyan si Yasuri ng isang bansa kung siya ay ililigtas. Ngunit isa lang ang nasa isip ni Yasuri, at iyon ay ang wakasan ang Shogun. Kaya, hinampis niya siya ng sobrang lakas kaya nabutas nito ang likod na dingding. Matapos maayos ang lahat, pumunta si Yasuri sa isang food stall para magkaroon ng tahimik na sandali sa sarili. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Keida kaya ang tahimik na sandali ay nasira. Tinanong niya ito kung ano ang balak niyang gawin ngayon, at hindi pa sigurado si Yasuri. Ngunit dahil nakita na niya ang karamihan sa kanilang lugar, iniisip niyang lumipat sa Kaga para sa pagbabago ng tanawin. Sinabi sa kanya ni Keida na ang Kaga ay isang medyo mayamang lugar kaya ang isang mahirap na tao na tulad niya ay maaaring nais na magtrabaho sa kanyang pananalapi bago lumipat doon. Ngunit sinabi lang ni Yasuri na hahayaan niya si Keida na lutasin ang mga isyo sa pera kung susundan siya nito. Anyway, iyon ang pinakamaliit na magagawa niya, at bilang kapalit kung aatakihin sila ng mga bandido, paprotektahan niya siya. Kaya, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay sa buong Japan.